Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Mayong adlaw na usab sa tanan, nalaygon ang Dios sa oportunidad nga gihatag niya kanato na ining adlaw karon o sa kini kabililhon og maayo nga pribilehiyo alang kanatong tanan nga makahimo kita sa pagbasa o pagpamalandong sa balaan nga pulong sa Dios ning kabuntagon. Magatugyan kita diha sa Ginoo sa ato ang bulaton pinaagi sa pagpangamuyo. Kanimo o Dios nga langitnon, nagapasalamat kami sa oportunidad nga imong gihatag kanamo. Sa matag karon unya o Dios, ikaw naghatag niini nga maong pribilehiyo nga makabuhat kami o Dios sa paghimo ning buluhaton og butang nga among gipasalamatan diha kanimo, butang nga among ikalipay tungod kay anytime pwede kami maka-approach diha sa imong throne of grace. Panalangin o Dios ang tanan nagapaminaw karon diha sa ilang tagsa-tagsa mga radyo, bisan pa man ang tanan ng mga Facebook friends nga ana ay paghigugma sa imong pulong o naga-desire sa pag-follow every now and then nga ang imong pulong igasambuag dinhi sa kanginan o God. Panalangin ang tanan nating paminaw, hinaot pa nga ang imong panalangin padayon nga makaabot ngadto sa matag usa, sumala o Dios sa kadagaya sa imong grasya. Kini gitugyan sa pagpadayon karon sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat sa oportunidad nga kita makapadayon sa pagbuhat ining buluhaton og ani karong nga buntag gusto nako nga padayon kita nga pahinumduman, no? May tungod sa ato nga kinaiyahan sa tama nga mga pagkinabuhi nato every now and then nga naga-approach kita diha sa trono sa grasya sa Ginoo. Kaning pulong God's will be done. Now, adunay passage nga gusto nako tagaan og emphasis karon nga buntag para kanatong tanan, pag-remind kanato ni ini nga maong hilisgutan. Now, kung imong tan-aw ni Gala ang pulong sa Ginoo nga ato makita dinhi sa Matthew chapter 26 verse 42. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Na usa kini siya ka common og even memorya nato nga verse og ang linya ini pamilyar kay nato og sometimes or oftentimes ato kining gina-mention in application sa ato ang mga daily nga mga practices sa pagkinabuhi every now and then nga naga-approach kita diha sa throne of grace. Now, ato makita dinhi nga si Ginoong Hesus dili lang siya nagatudlo niini but gipakita niya ang example, ang ehemplo kung unsay buot ipasabot kanang moingon kitag your will be done or thy will be done. Kung moingon ta Lord, ang imong kabubuton ang matuman ug dili ang ako. No, kaning pulong dinhi ingon ni Ginoong Hesus nga if this cup may not pass away from me except I drink it, thy will be done. Of course, familiar na to ang passage, ug nagahisgot kini nga passage alang kanatong tanan nga kini siya nagahisgot may tungod sa ato ang atong nahibaluan nga si Ginoong Hesus nagahimo sa iyang prayer practice, especially ni anang gabi samtang siya pagabudhian, no?
Sa wala pa moabot ang magbubudhi kaniya, naghimo si Ginoong Hesus sa katapusan niya nga buluhaton sa pag-ampo o dili lang nga pag-ampo kundi paano niya ipakita ang ehemplo even this time nga grabe ang dili normal ang ilahang mga pagbati, especially sa kay Jesus Christ. Gumikan kay nasayod siya kung unsa ka worst kini nga gabi or kini nga mga adlaw sa iyahang kinabuhi. Now, nini karong higayon atong tutukan ang ingon sa verse 24, nga ingon si Ginoong Hesus, "Thy will be done," or God's will be done. O ato kining apply sa itong kinabuhi. Ang pangutana is this: what it means when we say, "Thy will be done"? Every now and then, sa dihang mag-approach kita, mag-ampo kita diha sa Ginoo, unsa may but pasabot kung moingon ta, "Lord, ang imong kabubuton mo ay matuman." Of course, nagapaabot kita, naga-utter kita sa ato nga mga petition, sa ato nga mga request, desired request nato, gipaabot nato sa Ginoo. Pero of course, dili nato kaligtaan nga kaning gisulti ni Ginoong Hesus, it is very, very applicable para kanatong tanan. Every now and then, nga mo approach kita diya sa throne of grace, don't forget sa pag-ingon, "Lord, your will be done." After presenting sa ato ang mga desires, mga requests, hinumdumon nato nga ang atong Dios dili siya usa ka Dios nga masulod nato sa kahon or sa box. Ang Dios usa siya ka unlimited nga being. Apan kita mga limitado man lamang. O siya ang atong Dios, kita mga binuhat lamang sa Dios. Therefore, wala kitay authority nga i-control ang Ginoo. That's why si Ginoong Hesus naghatag ni ining pattern nga nagingon siya, "Lord, your will be done." Kung moingon ta nga seriousness sa iyang request, grabe ka serious ang iyang request during this time. Tungod kay grabe nga suffering ang desire ni Ginoong Hesus nga suppose niini nga panahon gusto siyang makalikay for the meantime. Pero ato makita nga sa nag-request siya sa Father, gipakita niya ang iyang kinaiya nga magamit usab sa iyang mga sumusunod hangtod kanato karon. Higala, kung atong tan-awon ang tibuok Bible, adunay mga significant gardens atong makaplagan kung atong tan-awon susihon ang balaang kasulatan, no? There are significant gardens in the Bible. The first one is the Garden of Eden, where Adam and Eve fallen into sin by the trickery of the devil. Kung imong tanaw ng unang garden na gimension o gisgutan sa Bible, mao katong Garden of Eden, kung saan dito nahulog sa pagpakasala ang atong unang ginikanan nga mao si Adan o si Eva. Usa ka significant garden. Okay? Dili na to dapat kaligtaan. Dapat ato pod hinumdumon kining una nga garden. Dito nag-start ang struggle sa tao against sa sala nga nakatapot diha sa kinabuhi sa matag tao. The second one is the Garden of Gethsemane. In the Garden of Gethsemane, dito nahimo o gihimo ni Ginoong Hesus ang iyang final prayer for restoration of the fallen human race. If the first garden, the Garden of Eden, dito nahulog ang tao sa pagpakasala o nahimong ulipon sa sala, maunang ang kamatayon mikuyanap o niabot sa kinabuhi sa tao. Sa second garden, which is the Garden of Gethsemane, dito po gihimo ni Ginoong Hesukristo ang iyang final prayer para sa restoration sa nahulog o napukan ng human race sa katawhan. O makita na to ang whole account ni ini gala in Matthew chapter 26 verses 36 down to verse 46. Kung tanaw na to ang whole content sa passage, no? Kung
Na kay time pwede ka na nimo ma-review, mabasa nimo, pero di nato isa-isahon ang mga verses. Ako lang gikuan ang importante kaayo nga mga butang nga gusto nako nga ma-adapt o ma-remind kita every now and then. Now, nini karon gayon ingon pa sa verse 42 in Matthew chapter 26, he went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Take note, thy will be done. Kung dili man pwede nga kining cup of suffering, mulabay gikan kanako. So, ang imong kabubuton, mo'y matuman og dili ang ako. Pero, gi-request niya kung pwede nga ipalabay una ang cup of suffering. Ha? Pero, ato makita the way si Jesus Christ nag-approach sa iyang amahan. Ingon siya, your will be done or thy will be done. Makita na to visibly o klaro kaayo, no? Obvious kaayo ang prayer ni Ginoong Hesus. Nga usa kini ka prayer of submissiveness, no? Sa prayer of submission. Gipakita niya ang pagka-submissive ngadto sa iyang amahan. During this time, nag-approach siya diya sa throne of grace sa iyang Father. Now, atong tanaon, makita na to dinhi ang iyang sa iyang gipamulong, your will be done. No? Your will be done. And this prayer is the most difficult prayer to be uttered by anybody. Lisod kayo. And I do believe nga even si Jesus Christ during this time, lisod kayo niyang gi-utter kini nga maong pulong. Kana bitang pag-ingon, Lord, your will be done. Gi-utter niya pero nakwintag yun ni Ginoong Hesus. Natantiya niya ang ginatawag og value sa pag-ingon niya, Lord, your will be done. Father, your will be done. Ikaw ang masunod. Pero nabati ni Jesus Christ, na-feel niya ang kabugaton. Na-feel niya ang total nga impact sa pag-ingon niya, your will be done. Now, higala, so on. Sometimes, maingon ta, Lord, ang imong kabubuton mo'y matuman, pero wala ni uban ang atong kasing-kasing, ang atong panumduman. Sometimes, pag maingon ta, your will be done, pag dili gani, muhaom sa atong kagustuhan, ang mahitabo, ang buhaton sa Dios, maglain na ta sa Ginoo. No? Mangluod ta sa Ginoo, ug maglain ang atong luob diha sa Ginoo. Which is, nagasyaw siya sa ato agyod nga ginatawag nga kinaiya, na sometimes unsubmissive diya in the sight of God. What if ang Ginoo dili mohatag sa atong giampo, gipangayo? Unsa man ang imong pagbati, unsa ang atong pagfeeling sa Ginoo panahon nga ang kabubuton sa Dios iyang tumanon ug dili ang atong gusto? Kay daghang mga panahon sa atong kinabuhi gala nga pag moampo kita, dili sa tanang panahon nga ang atong giampo muhaom sa kabubuton sa amahan. Og there are times nga ang tumanon sa Dios mao ang iyang kabubuton ug dili ang ato. Pero atong hinumdumon nga ang kabubuton sa amahan is always perfect and always beneficial para kanato o para sa iyang kahimayaan. Ha? Mao kana siya. Ang atong tutukan is this: what it means when Jesus, or when we say, thy will be done. Unsa may but pasabot kung moingon ta? Dapat masabdan nato kini ang meaning kung moingon ta, Ginoo ang imong pagbulutan ang matuman. Unang butang nga gipaabot kanato ni Ginoong Hesus. When we pray with a surrendered soul. Okay? Mao kana siya atong gipakita ni Jesus nga ni kanato nga higala. When we must pray with a surrendered soul. Kung moampo ta sa Ginoo, kinahanglan uban ang atong panugyan nga kalag diha sa kamot sa Ginoo. Ato makita sa verse 38. Then said he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here, and watch with me. So ato makita in verse 38
nga si Ginoong Hesus intentionally knowing nga mao na to ang last night niya sa iyang himo nga ana sa kagawasan, kay right after that mahimo na siyang ginapos, slave o silutanan, hukmanan. Ato makita dinhi nga sa dihang nagkahimo siya niining katapusan niya nga pagpangamuyo sa Garden of Eden. Ato makita nga gibati niya ang grabe, dili gyud tiaw-tiaw, dili komedya, dili siya nga likhang isip nga suffering o paghatag o kabugatan siya kasing-kasing gala. In fact, siya, my soul is exceeding sorrowful, even to death. So ang iyang kabugat ini nga panahon, grabe pa. Kung kita karon higala naka-experience kita grabe nga mga impact, mga burden sa kinabuhi, dili na mo labaw ang impact nga atong gibati karon sa gibati usab ni Ginoong Hesus. I'm sure of that. Mao kana siya gala. Nga naman, tungod kay si Ginoong Hesus, nakakita siya na natantiya niya kung unsa ang kabugaton na iyang atubangon. Pipila na lang ka oras during this time na nag-pray siya. Jesus saw his near death. Of course, wala may isa nga ganahan anang kamatayon. Even nga ang usa ka person na kabalo sa truth, adunay security diha, eternal security in the sight of God, in the hands of God. Pero wala na nagpasabot nga ganahan na siya mamatay. No? Though of course, assured siya kung right after sa iyang kamatayon, naa siya sa kamot sa Ginoo, do nga assured siya, pero walay usa nga maghandom o kamatayon. Mao kana siya ang tinuod. The final manifestation of commitment. Mao ning panahon nga nagbagul-anon si Ginoong Hesus, not only sa iyang suffering, iyang atubangon nga suffering, but also niini nga panahon aduna siya anaa kaniya ang pagkabugat siyang kasing-kasing. It's because dinhi na matilawan ang commitment. Dili lang iyang commitment sa command sa Father, but also ang commitment sa iyahang mga magtutuo o mga disipulo, especially. No? Kay ang atong commitment sa Ginoo diha gid masulayan panahon nga ayagon kita. Panahon nga ma-pressure kita sa atong pagkinabuhi, diha ma-manifest ang ato ang commitment diha sa pagpangalagad sa Ginoo. And not only that, nakakontribute sa iyang mga suffering during this time. The contrast to super spatial religion be revealed. Gipakita po niya ang usa ka contrast, kabaliktaran sa ginatawag nga super spatial religion nga nakapalibot during his time. Hinumdum mo na to nga ang mga super spatial religion nga kung imong tan-awon nahimong competitor kay Ginoong Hesukristo, o even to the point nga mao kining mga religion during the time supposed to be built sa Ginoo in the Old Testament, especially ang pagtulunan sa mga Judaism, no? Judaismo, ang Judaistic belief nga naga-operate during this time, nga nahimo silang superior, o to the point nga si Ginoong Hesus ilang gi-judge nga heretics, o makita na ito nga piki siya, o mao gani hinungdan gipapatay siya. No? Ato makita nga gipakita ni Ginoong Hesus ang kabaliktaran, unsa ang pagtulunan nga iyang gipaabot sa human race. Kung ang superficial religion ang i-leader nag-enjoy sa kaharuhay sa pagkinabuhi, pero the Christian religion gisyaw ni Ginoong Hesus, ang leader is naging servant para sa tanan. No? Mao kana siya ato makita ang contrast. Now, di lang kana, but the final testing of the disciples' loyalty.
as I mentioned earlier, no? The final testing of the disciples' loyalty ug kabalo si Ginoong Hesus kung unsa ang mahitabo siya mga disipulo after nga siya pagadakpon, no? O kita karon nakabalo na kita unsay nahitabo. It's because nabasa nato sa Bible. Pero during this time nga wala pa to be fulfilled pa ang nakita ni Ginoong Hesus possibility bugat para kang Ginoong Hesus kini nga maong kamatuoran, no? Mo na ingon sa Matthew chapter 16 verse 24. Then Jesus said to his disciples, "If any of you want to be my followers, you must forget about yourself. You must take up your cross and follow me." Ang tinuod nga servanthood nga attitude nga dapat i-show sa usa ka alagad sa Ginoo like Jesus. Willing siya nga maging servant, willing siya nga kalimtan niya ang sarili, unahon niya ang welfare para sa uban instead nga ang iyang sarili ang iyang pagatan-ahon, just to give the glory ngadto sa Ginoo. Usahay butang kini nga dili mabantayan sa matag usa, nasubraan sa pagprotect sa iyang pangalan pero walay pakialam sa pangalan sa Ginoo nga maulawan diya sa iyang kinabuhi. Higala usa kini ka seryoso nga butang nga gi-reveal sa Ginoo kanato pinaagi sa iya nga actual nga na-experience during sa iya nga execution. Now, ingon sa verse 25, "If you want to save your life, you will destroy it. But if you give up your life for me, you will find it." But pasabot, gipangita ni Ginoong Hesus o gidemand ni Ginoong Hesus ang atong loyalty, ang atong tinuod nga pagiging matinud-anon diya sa Ginoo. Jesus demands our loyalty, no? Instead of prioritizing sa ato ang sarili, instead of focusing sa ato ang sariling kaayuhan, kundili ang glory ug ang kaayuhan ug ang kalampusan, ang fulfillment sa mga kabubuton sa Ginoo. Not only sa atong kinabuhi nga usa sa kabubuton sa Ginoo maging mo haod kita or mo imitate kita, mahimo kitang Christ-like, muliwat kita kay Jesus Christ, no? Mao kana siya usa ka ultimate nga demand or expectation sa Ginoo sa atong kinabuhi. That's why nagdemand siya kanato sa atong loyalty. Og kanus sa matestingan ang atong loyalty during the time nga ma-pressure kita. Diha makit-an kung loyal bagyod kita sa Ginoo or dili. No? Now, what it means when Jesus or when we say, "Thy will be done." Ang number 2 is, we pray with a surrendered will. Okay? So, maunang panahon, ambot pasabot, when we say, "Your will be done" or "Thy will be done," God, your will be done. When we say that, remember, ambot pasabot, ang meaning ana is, we pray with a surrendered will. Nagampo kita nga dili ang atong gusto ang matuman. Of course, nagrequesta sa atong desire, pero ang atong desire dapat maging under sa God's desire or will. Okay? Mao kana siya atong makita sa passage nga atong gibasa. "And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not as I will, but as you will." Okay? Klaro kayo. Not as I will, but as you will. So, abot pasabot, when we say, "Your will be done,"
ang buot ipasabot di ay nga ang atong kabubuton, ang atong desire, atong mga longings, ang atong mga request, it should be submitted to the will, the perfect will of God. Not to the extent nga atong i-dominate ang Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo, kung pwede atong i-bribe ang Ginoo. No, we cannot bribe God. Our will must be under sa divine will. Ang human will dapat musabmitar sa kabubuton sa Ginoo. Hinumduman nato igala that each one of us has this ginatawag na itong stubborn will. Bawat usa sa atoa natay sa sarili natong kabubuton. This is really our struggle. Why sometimes we don't obey God. Mao kana siyang realidad. Walay usa ka nato nga wala tay ginatawag na stubborn will. So maingon ta sa atong tan-aw siguro sa atong sarili murag buutan ka ita. But to be honest, batag isa sa atoa natay kagahian sa atong ulo, no? Natay ginatawag na stubborn will. That's why there are times atong kinabuhi nga nagdisobey kita sa Ginoo is because gusto man nato atong kabubuton ang tumanon. O there are times nga i-allow ka sa Ginoo nga exercise sa imong sariling gusto. Pero mo nang ginayong pa be ready sa consequence. Kay naagyod in every thing we do there must be a consequence. Naagin na siya result. We must be ready. Okay? Mao kana siya. Mo nang gingon sa usa ka quotation, try to lead a dog where he doesn't want to go. Okay? Ang iro nga dili siya gusto mo adto dito, pag di na nimo siya higtan, o bisan gani higtan nimo, grabe gyud ka mulugnot, no? Ako iro, lisod kayo dalahon paglakaw-lakaw kay magbuot sa iyang gusto. Kung di ka makabanday, mas kusgan pa sa imuha. So kapoy kay dalhon, no? Labi na kung ang iro wala gihigtan, niya imo siyang padtuon sa dili niya gusto adtuan, impossible kay na nimo mahimo, no? So mo kana siya higala, try to lead a dog where he doesn't want to go. Nag-speak ka na about sa will, sariling kabubuton sa dog nga in application kita pod aduna pod ay ginatawag nga stubborn will. Kabalota nga ang will sa Ginoo perfect, pero ang many times gusto nato ang atong will ang matuman. Another example is this. Ingon pa, beats in horses' mouths to control their wheels. Na kung gusto nimo ang kabayo makontrol nimo, butangi gina siya og kanang ginatawag og rinda. Kay once dili ani butang nga grinda or busal ay di gyud ka makakontrol sa kabayo kay kusgan kay siya. No? Mao kana siya. So but pasabot nga ang even ang mga hayop na sila sariling kabubuton kita labaw na sa tanan, no? Na atay ginatawag og man's will, natay mga desire. Pero we should be submissive to the will of God. Kung naay ginatawag man's will, napoy ginatawag og God's will. Ang atong will dili perfect. Many times sa atong mga kabubuton o atong mga plan, mga desire, dili perfect. Nay usahay ang desire na to makadaot ra sa toa. That's why usahay ang Ginoo dili niya ihatag kana. Kay ang as father, as loving father, dili niya gusto mapahamak iyang pinalangga ng mga anak, no? Now, did you refuse to obey Christ because of your stubborn will? Nabay panahon, naka-remember ba ka nga wala nimo gituman ang nakabalo jud ka nga mao to ang tama pero gi-disobey nimo tungod kay gituman nimo ang kabubuton nimo? Nakabantay ba ka na? Naka-remember ka? Brothers and sisters, challenge for us. Yield to God and make His will your own. The best way to enjoy this life. Kung gusto ka ma-enjoy nimo ang kinabuhi, dili lang ma-enjoy nimo but usa ka kinabuhi nga makalipay diha sa Dios, we need to submit or to yield to God our will. O himuon na to na ang iyang kabubuton mo'y priority nga mo'y ma-fulfill din sa itong kinabuhi. It's because in yielding, we will experience
forgiveness, victory, peace, great relief, and joy in serving. No? Diha na to makaplagan. Kung wala na to gitugyan na itong kinabuhi sa Ginoo, I will say dogmatically, you cannot enjoy and you will not enjoy the true service sa pagpangalagad sa Ginoo. Because ang atong kinabuhi gala, isa lang yun ang purpose, is to glorify God and to do the will of our God. Though we are not perfect, pero we can do our best for the glory of God. Not for our glory. Dili ang atong pangalan ang musikat, dili ang atong dignidad ang pinakaimportante, but the testimony and the glory of God sa atong kinabuhi. Bahala masira ang atong dungog, basta kay ang dungog sa Ginoo padayon nga maayo. Mao ka na siya ang servanthood, ang usa ka klaseng kinaiyahan sa maingon nga moalagad ko kanimo Ginoo. Your will be done. So ang imong gusto mao gyud ang matuman. Do sometimes ang kabubuton sa Ginoo dili baya makalipay sa tuwa tanan iyang kabubuton, pero tanang kabubuton sa Ginoo para sa tong kinabuhi makaayo gyud sa tuwa kung maging submissive lang ta siyang kagustuhan, no? What it means when Jesus, or when we say thy will be done. Number 3, we pray with dedication even if others fail. Now, dili gid nato mapugnan, dili nato malikayan nga sa atong pagkinabuhi every now and then may experience nato or sa mga tao nga natong palibot. Kana bitong naay panahon nagluya sila, di sila ganahan magampo, maging failure sila sa pagpray. Pero pag moingon ta nga magampo sa Ginoo, moingon ta thy will be done, ambot pasabot nga i-carry nato ang kabubuton sa Ginoo, even ang uban dili mo himo nini. We pray, we must pray with dedication even if others fail to do the will of God. Bisan pa sa panahon ni Ana, dili na lisensya, dili na rason nga tungod kay ang uban wala mohimo sa dapat himuon nga muundang pug ka. We need to continue on doing the right thing for the glory of God. Mao ka na sigala, kung ang uban na failure, ikaw muundang pud ka. Suduhan na mo. Mao na higala nga nag-remind si Jesus Christ kanato nga bisan pa ang iyang mga disipulo naging failure, nagpadayon siya o gihuman niya ang iyang transaksyon, gihuman niya iyang commitment, gitapos niya ang misyon para sa kahimayaan sa amahan o para sa kaluwasan sa katawhan nga during this time way pakialam sa iyaha. Nagasulti nga nahigugma sa iyaha, magpamuunong sa iyaha, pero failure sa pag-fulfill sa ilahang mga panaad diha sa Ginoo. No? Mao kana siya to makita in verse 38. Then said he unto them, my soul is exceedingly sorrowful, even unto death. Tarry here and watch with me. No? Ato makita igala 3 times he found his disciples asleep. Okay? Tulo kay bises ni-challenge niya ang mga disipulo, pwede ba mo mag-ampo? Mag-ampo sad mo. No? Pero 3 times, pag-adto niya, pagduaw niya sa mga disipulo, naghagok. Now, di lang ka na, 3 times also, hinumdo mo na to, 3 times, Peter denied him. Nakita na nadaan ni Jesus in advance. Nga ang pinaka-responsive sa mga apostoles would be the one nga mag-deny sa iyaha. Grabing promise, no? Nakita na sa Ginoo, bisan na failure si Peter, kita na appeal na sa iyang kwintada. Jesus betrayed him. Judas betrayed him. Si Judas, ato makita nga, usa sa iyang mga pinalangga nga mga apostoles, but determined nga mag-betray sa iyaha. Pero wag gid siya nagdumot kay Judas. Usahay baya kita, no? Para ka na bitang ma-offend tag tao. Usay madumot ta sa iyaha
Unya bisan wa na siya gihimo, pero naglain gyapon imong loob sa iyaha, no? Human as we are. Pero atong tan-aw ni gala nga si Jesus during this time, wala niya gitreat si Judas nga imong nga kuan. Do nga nakikabalo na daan in advance si Ginoong Jesus kung kinsa magbetray sa iya, pero wala gid niya gimaltrato si Judas. So ato makita ang example ng yatag ni Ginoong Jesus kanato. Even nakita na daan niya nga si Judas maging failure. Si Peter mag-deny sa iyaha. Bisan pa ang iyang mga disipulo hingatulog kay tapulan kay mag-pray during this time. It may be luya kay sila kasi isang lakaw, so considerable kung sa atong human point of view, pero in the sight of God, makita na to nga usa ka to ka failure, no? Di lang ka na igala, but also he knows that all of his disciples forsook him. Kita na kay na niya nga tanan niya mga disipulo musalikway siya ha ug apil na ta karon higala. There are many times atong kinabuhi na gina-deny na to ang tinuod nga kinaiya o gusto sa kagustuhan sa Ginoo sa atong kinabuhi. During the time nga magpakasala kita tubangan sa Ginoo, we are denying Him. During the time nga wala ta nag-obey sa kabubuton sa Ginoo nga nakabalo jud ka, nakabalo kitang tanan nga mao nay gusto sa Ginoo, pero willfully gi-disobey na to, wa na to gi-follow, no? So hinumduman na to igala. The challenge is we should remain faithful to the one who surrendered his all for you and for me. We should remain faithful even though we are not perfect, but we are challenged by God to remain faithful to Him, the one who surrendered His all for us. May God continue to bless His word in our hearts. Brothers and sisters, friends, hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo nagpa-remind ka natong tanan. Padayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Just do your best and be submissive always to the will of God. When we say God's will be done or your will be done, it means we pray with a surrendered soul, we pray with a surrendered will, and we pray even if others fail. We need to do what is right even if others will not do. Ginoo, salamat sa imong pulong. I-bless ka to sa among kasing-kasing in Jesus' name. Amen.